Mga propesiya na nakasulat sa Biblia patuloy na nagaganap. Pinapatunayan lamang mga sangkay na ang Biblia ay hindi po nagsisinungaling patungkol po sa mga kaganapan sa ating mundo, na lahat ng ito ay nakasulat sa salita ng Diyos. Sa digmaang nagaganap ngayon sa Middle East, may biglaan pong nangyari mga sangkay. Ito ay ang away ng Muslim laban sa Muslim. Ang Saudi Arabia at Qatar ay hindi po nagustuhan ang ginawa ng Iran. At ngayon mga sangkay, nagpahayag po ng mabigat na salita ang Saudi Arabia. Magkakaroon nga ba ng digmaan ang mga Muslim laban sa Muslim doon sa Middle East? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay? Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Patuloy mga sangkay na umiinit ngayon ang usapin patungkol sa digmaan na nagaganap sa Middle East na po pwede daw pong humantong sa ikatlong digmaang pandaigdigan na kinakatakutan ngayon ng lahat ng tao. Kasabay po nito mga sangkay ay ang galit ng kapwa Muslim. Ito po ay ang Saudi Arabia at Qatar sa ginawa po ng Iran. Nito lamang. Marami po ngayon mga sangkay ang nakaabang sa mga susunod na hakbang sa Middle East. Isa po sa tinitingnan ngayon ng maraming mga leader ng buong mundo. Unang lahat ng tao, mga sangkay, ay ang mga superpower na bansa kung papaano po ang aksyon na kanilang gagawin. Kagaya po ng bansang Amerika, bansang China, bansang Russia. Itong mga to mga sangkay ang isa sa mga key role na kapag sila ay gumalaw mga sangkay nang sabay-sabay, may magaganap na katakot-takot na po pwede pong humantong sa samahan o mga alyansa mga sangkay na magtutulak sa ikatlong digmaang pandaigdigan. Nito lamang mga sangkay, nagkaroon po ng pag-atake ang bansang Amerika sa Iran gamit po ang kanilang B-2 Spirit bombers, ang pambihirang weapon umandirigma ng bansang Amerika na hindi po nadedetect ng kahit anong mga sangkay. Ito po ang pumasok sa airspace ng Iran at nagbagsak mga sangkay ng katakot-takot at mapaminsalang weapon sa mga nuclear sites. Tatlong mga nuclear sites ang winasak ng bansang Amerika. Hindi po ito nalaman mga sangkay ng Iranian. Hindi po nila na-detect ang kung anumang paglusob na gagawin ng bansang Amerika. Dahil nga po itong kanilang mga weapon, mga sangkay, ay hindi po nadidetect ng kahit na anong mga teknolohiya na po pwedeng makakita mga sangkay ng mga bagay na papasok sa isang bansa. Ganyan po ka-high-tech ngayon ang bansang Amerika. Isa po ito sa kinakatakutan na weapon ng United States of America sapagkat hindi po ito nakikita mga sangkay. Pagkatapos nun, inakala ng lahat na magtatapos na at wala na pong mangyayari mga sangkay dahil nga po nagbabala itong si Donald Trump na kung sakasakali gumanti, gumawa ang Iran ng maling hakbang, magkakaroon po ng isang triple na kaganapan. Ang ibig sabihin, mas malala pa po ang sasapitin ng Iran. Ang Iran mga sangkay ay mainit na nasa sigalot laban po sa Israel ngayon na nakabantay po ang buong mundo sa susunod mga sangkay na mga aksyon. Ngunit mga sangkay, nito lamang nagkaroon po ng pag-atake ang bansang Iran. Ginulat po ang buong mundo. Akalain mo mga sangkay na ang paligid ng Qatar na pinamumugaran po ng mga kasundaluan mula sa west, kagaya po ng bansang Amerika, ay inatake. Pinaulanan po ng mga missile. Nabulabog po mga sangkay ang buong mundo. Pinag-usapan. Marami po ang natakot. Ano ang susunod? Magkakaroon na nga ba ng ikatlong digmaang pandaigdigan? Dito na mga sangkay nagalit ang bansang Qatar at sinabi po nila na may karapatan ang Qatar na gumanti sa Iran kung kinakailangan. Ang babala na ito mga sangkay ay hindi kinatakutan ng Iran. Bagkus mga sangkay, mas nagbigay pa po ito ng matinding babala na may gagawin daw po sila sa Qatar kung sakaling gagawa sila ng maling hakbang. Parehas Muslim mga sangkay, parehas Islam, nagkakaroon po ng sigalot.
dito na mga sangkay pumasok sa eksena ang Saudi Arabia, ang isa po sa mainit na kalaban ng Iran. Ang mga ito mga sangkay ay paniniwala sa relihiyong Islam. Nagalit po mga sangkay ang Saudi Arabia at nagpahayag po ng isang matinding babala. Sila daw po ay tutulong sa Qatar all out kung kinakailangan. Hindi na rin po ito nakapagtataka sapagkat ang Saudi Arabia ay talagang matagal na po mainit sa bansang Iran. Hindi po nila nagugustuhan ang bawat galaw ng Iran mga sangkay. Ayon nga po sa mga lumalabas na report mula po sa mga intel ng bansang Israel, ang Iran daw po ay nagpupondo sa paligid po ng Middle East. Mga grupo mga sangkay na gumagawa ng kasamaan. Kung kaya't mga sangkay mainit po masyado ang ulo ng Saudi Arabia laban po sa Iran. Ayon sa kanila, tutulong sila sa Qatar at ibibigay po nila ang all-out na tulong kung sakasakaling magdedesisyon ang Qatar na palagan ang bansang Iran. Ang tanong dito mga sangkay, posible nga bang maganap ang digmaan ng mga bansa na may pananampalatayang Islam o mga Muslim? Samantala mga sangkay, ang bansang Amerika patuloy po na ginagawa ang lahat para lamang mahinto at matigil mga sangkay ang mga sigalot na ito. Imbes na gumanti ang bansang Amerika sa ginawa ng Iran, ayon po kay Donald Trump, wala silang gagawing pag-atake. Nakiusap si Donald Trump, tinawagan po ang parehas sa kampo, Israel, Qatar, Iran, na ayusin ang mga sigalot na ito at magkaroon po ng total ceasefire, magkaroon ng tigil ng mga pangpuwersang hakbang. Lumabas ang balita mga sangkay na nagkasundo na daw po ang Iran at Israel na hindi na po magkakaroon ng bakbakan. Ngunit mga sangkay, sadyang matigas ang ulo ng Iran. Nagkaroon na po ng usapang pangkapayapaan or tigil putukan. Pero mga sangkay, nagpalipad pa rin po ng kanilang mga missile laban po sa Israel na magti-trigger po lalo sa isang matinding kaguluhan. Kung kaya't, pwede pa rin mangyari ang ikatlong digmaang pandaigdigan. Pwede pa rin pong lumawak mga sangkay ang digmaang ito. Lalong-lalo na po ang Iran ngayon ay ayaw magpaawat. Humihingi pa po sila ng tulong sa Russia na tila baga iniipit po dito si Putin na gumawa na ng isang matinding hakbang upang kalabanin ang bansang Amerika. Samantala si Putin mga sangkay ng bansang Russia ayaw pong magsalita ng mabigat laban po sa Amerika. Dahil sa ngayon mga sangkay, okay po ang relasyon nila ni Donald Trump. Naglabas naman po mga sangkay ng matinding statement si Donald Trump. Ayon po kay Donald Trump mga sangkay, both Israel and Iran wanted to stop the war. Equally, it was my great honor to destroy all nuclear facilities and capability and then stop the war. Parang pinagmamalaki ni Donald Trump na siya ang may pinakamatinding impluensya ngayon sa panahon natin na makakapagpahinto sa digmaan. Hindi tuloy maiwasan mga sangkay na isipin ng iba na nakakaalam po patungkol sa propesiya ng Biblia patungkol po sa paglabas ni Antikristo. Napapaisip tuloy ang iba mga sangkay, si Donald Trump na nga ba ang Antikristo? Dahil ang identity po ng Antichrist mga sangkay, magiging matindi ang kanyang impluensya sa politika sa mga bansa. Mapapagbati niya mga sangkay ang mga nag-aaway at maging ang Israel makakasundo niya bago po mangyari mga sangkay ang kalapastanganan sa harapan ng Diyos. Sa ngayon mga sangkay, kaabang-abang itong nangyayari ngayon sa Israel at Iran. Para po sa inyong kaalaman mga sangkay, ang Israel po ay ang God's prophetic time clock. Ibig sabihin, ang bansang ito na bayan ng Diyos ang tinitingnan mga sangkay pagdating po sa oras ng propesiya na nagmumula po mga sangkay sa salita ng Diyos. Mababasa po natin mga sangkay ang iba't ibang mga prophecy tungkol sa Israel at sa buong mundo na ang iba ay natupad na at ang iba naman mga sangkay kasalukuyang natutupad at ang iba ay matutupad sa hinaharap. Ang Iran naman mga sangkay ay nasa Biblia rin. Ito po ay ang Persia. Malaki po ang kanyang magiging role mga sangkay sa huling mga araw. Mababasa po natin sa Book of Ezekiel, chapter 38 and 39, ang isang digmaan na magaganap at kabilang po dito mga sangkay ang Persia o Iran sa panahon po natin ngayon. Ito po ay ang Gog and Magog War. Isa pong propesiya patungkol po sa isang malaking invasion laban po sa Israel na mayroon pong malaking involvement mga sangkay ng malaking coalitions ng mga bansa. Kampihan po ng mga bansa ito na nakalinya mga sangkay sa Iran, kung kaya't pinaghihinalaan po na ito ay malamang
bansang Russia at ang Turkey at iba pang mga bansa, mga sangkay, nakakampi sa Iran na sa huling mga araw, in the very last days, ang mga ito ay magmamartsa. Dadaan po sa Euphrates River, ang ilog na matutuyo sa huling mga araw. Papalibutan po nila ang bansang Israel at lulusubin. Subalit mga sangkay, ayon po sa Biblia, ito po ang magiging katapusan nilang lahat dahil mananalo po dito ang Israel. Ayon po sa nakasulat sa Biblia, dahil sasaklolo dito ang ating Panginoong Diyos at lahat sila nalulusob. Sinasabi ng Biblia, kagaya po ng buhangin ang dami ng mga sundalong ito mawa-wipe out sa digmaan na ito dahil magkakaroon ng divine intervention ang ating Panginoong Diyos. So lahat ng ito, mga sangkay na nangyayari sa bansang Israel ay isa lamang pong nakatambak na propesiya na natutupad sa panahon po natin ngayon at magdurugtong sa isang malaking propesiya na matutupad sa hinaharap patungkol po sa end time prophecy. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.